na may nakalagay na discount ng isang partikular na produkto o serbisyo ay hindi rin sako ng RA 10962. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Magandang hapon mga kaibigan. Araw ng Huwebes, ngayon ay November 23 at oras ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako si Liway Manantan ni Paragire. Ang aking partner si Karun Susan Yadaw at si technical kasama natin Robert Garcia. Sa ulo ng ating mga balita, sa balitang nasyonal, babae patay sa Eastern Visayas dahil sa epekto ng LPA at shear line ayon sa NDRRMC. Todo balita! 7 pang testigo laban kay De Lima, aatras na rin. Todo balita! Sa balitang lokal, child-related law seminar isinagawa sa Pangasinan National High School. Todo balita! Sa balitang pampalakasan, Ateneo kakasa sa UP sa semifinals ng UAAP. Todo balita! At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Biniberipika pa ang pagkamatay ng isang babae sa Region 8 matapos di umano mabagsakan ng puno dulot ng low pressure area at epekto ng shear line ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa situation report ng NDRRMC nitong Huwebes, lumalabas na 721,627 na ang apektadong populasyon ng nasabing masamang panahon. Sa kabutihang palad, wala pang naitatalang nasaktan o nawawala buhat ng sama ng panahon. Nakapagtala ng pagbaha at pagguho ng lupa o kaya landslide buhat sa mga pag-ulang dulot ng LPA at shear line sa Calabarzon, sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Wala pa namang inilalabas na halaga ng napinsala sa infrastruktura at sektor ng agrikultura. Pito pang testigo ang nagpahayag ng pag-atras sa kanilang mga testimonya sa kaso sa illegal na droga na kinakaharap ni dating Senator Leila de Lima. Ito ay makaraang magpadala ng sulat sa Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 206
Ang mga testigo na sina Gemma Agoho, Tomas Donina, Jaime Pacho, Wu Tuan Yuan o Peter Ko, Engelberto Durano, Jerry Pepino at Hans Anton Tan. Sa kanilang sulat, sinabi ng 7 na naimpluwensyahan lamang umano ang ibinigay nilang mga testimonyo kontra kay De Lima ayon sa kanilang liham na may petsang November 17, 2023. Hindi na umano nila nais na mamuhay na may kaalaman na hinayaan nila ang mga sarili na magamit na maging instrumento ng kawalang hustisya. Ginagawa na raw ng gobyerno ang lahat ng kaya nito para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong mandaragat na binihag ng ilang rebelde sa Yemen ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Miyerkules lang nang ibalita ng Department of Foreign Affairs na 17 Pilipino seafarers ang hawak ngayon ng grupong Houthi matapos pasukin ng huli ang isang cargo ship sa timog bahagi ng Red Sea. The FA is in coordination with their counterparts in Iran, Oman, Qatar, and Saudi Arabia for updates, and the Department of Migrant Workers is in regular communication with the families of the hostages. Ito ang pahayag ng Pangulo kahapon. Una nang naibalitang kinuha ng mga rebelding Yemeni ang cargo vessel na Galaxy Leader na may sakay na 25 na crew members bilang ganti di umano sa opensiba ng Israel sa Gaza, Palestine. Dumako naman tayo sa balitang lokal. Alinsunod sa pagdiriwang na ika-31 Children's Month, isinagawa sa Pangasinan National High School ang seminar tungkol sa child-related laws. Ipinaliwanag ni OIC Provincial Prosecutor Emmanuel La Fortesa at Social Welfare Officer 3 Evelyn Dismaya ang usapin tungkol sa Anti-Hazing, Bullying, Dangerous Drugs, Cybercrime at Safe Spaces Act. Ipinahatid din sa mga estudyante ni Governor Ramon Gico III ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng Executive Assistant Attorney Ron Dale Castillo. Pinangasiwaan na ang aktibidad ng Provincial Social Welfare and Development Office na pinamumunuan ni PSWDO Head Annabel Terrado Roque. Ang 31st National Children's Month ay may temang Healthy, Nourished, Structured, and Ensuring the Right of Life o Right to Life for All. Focus dito ang 4 na karapatan ng mga kabataan, ang survival, protection, development at participation. Sa lungsod ng Urdaneta, ipinakilala na ang mga kandidata para sa Search for Binibining Urdaneta. Ang kanilang tema ay 1920s with the twist of a modern beauty extravaganza. Ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Urdaneta sa pangunguna ni Mayor Julio Rami Paraino at pakikipag-partner sa Power Bus House Entertainment Production, kanilang iprinisinta ang 33 official candidates na ready para naman sa kompetisyon para sa crown sa Binibining Urdaneta. Ang pre-pageant ay nakatakda sa November 25, araw ng Sabado, alas 3 ng hapon sa SM City Urdaneta Central Event Center. Samantalang ang Grand Coronation Night ay nakatakda naman sa December 2, alas 8 ng gabi sa Urdaneta City Cultural and Sports Complex. Ito ay bahagi sa Fiesta Celebration ng Urdaneta City. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. May tsansa pa ang Ateneo na depensahan ang kanilang titulo matapos nilang kalusin ang Adamson University sa score na 70 kontra 48 sa knockout game ng UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament na nilaro sa Mall of Asia Arena sa Pasay City kahapon. Swak sa semifinals ang Ateneo Blue Eagles. Lumanding sila sa number 4 para makaharap ang top seed at may hawak ng twice-to-beat advantage na University of the Philippines.
Samantala, papagitna ang mga elite players sa buong mundo sa paghataw ng Volleyball World Beach Pro Tour Challenge na gaganapin sa November 30 sa Nuvali sa Santa Rosa, Laguna. Babanderahan ng Men's World Number 1 ang Norway at Women's top-ranked Brazil ang 30 na koponan na maglalaro sa FIVB o Volleyball World Beach Pro Tour Standard Sand Courts ng Novales sa torneyong inihahandog ng Ayala Land Incorporated, City of Santa Rosa at Philippine National Volleyball Federation. Nakasama ni Susara sina Ayala Land Vice President May Rodriguez at Estate Development Head Mark Mamundo, PNVF Secretary General Donaldo Caringal at Philippine Sports Commission Commissioner Olivia Bongco at mga miyembro ng National Beach Volleyball Team sa isang press conference na ginanap kahapon. Silip naman tayo sa mga balitang showbiz. Rufa Gutierrez may pakiusap sa mga marites, samantalang ang kanyang sister-in-law, ex na ba, Sara, nakababad naman sa dagat. Samantala, itong balita na to? Break na nga ba si Sian Lim at Kim Chiu at dinadaan na lang ni Sian ang kanyang breakup sa sariling gym o nagpapalaki ng katawan. Yan ang buod ng ating mga balita sa ating Todo Balita. Ang oras po natin alas 5:10 ng hapon. Babalik po tayo pagkatapos ng ilang paalaala. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. DWIZ. Tara na at pumasyal sa ating pinagmamalaking 100 Islands National Park. Subukan ang mga bagong amenities at activities katulad ng zipline, rappelling, wall climbing at helmet diving at mag-cliff diving sa Imelda Cave ng Marcos Island. Halina at mag-overnight sa bagong guest house sa Quezon Island. Mayroon din tayong bagong 2-story pavilion, floating cottage at mga gazebos. Isama po ninyo sa inyong itinerary ang 3 most developed islands: Quezon Island, Governor's Island at Children's Island. Tiyak na hahangaan din ang ganda ng Quirino Cave, Romulo Cave, Imelda Cave, Cathedral Cave, Coral Garden, Bat Island at Cuenco Tunnel. Welcome sa New 100 Islands. Hahangaan, babalik-balikan. I choose 100 Islands. I choose 100 Islands. Alaminos City, para sa lahat. Alaminos City, para sa lahat. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Maihahanda mo na ng mas maaga ang pangregalo sa darating na Pasko with Magic Department Store Merriest Season Sale. Department Store Merriest Season Sale. Madarama mo talaga ang Merry ng Christmas dahil sa laki ng diskwentong hatid ng Magic Department Store Merriest Season Sale. Up to 70% ang discount mula men's and ladies RTWs, footwear, bags, toys, gift items at marami pang iba. Kaya tara na at gawing merry pa sa merry ang Pasko with Magic Department Store Merriest Season Sale. Magic Department Store Merriest Season Sale. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Magic Department Store Merriest Season Sale. Up to 70% discount on great selections. November 17 to December 17, 2023. Available in all Magic Department stores near you. DTI Fair Trade Permit Number R1-102 Series of 2023. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa.
Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Tagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:14 po sa ating Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantan ni Paragire. Kumusta po kayo ngayong hapon? Hindi ba masyadong mainit? Sa mga nagse-celebrate ng kani-kanilang mga kaarawan, happy birthday kay Ka-Aaron Arlene Ting Gonzales, happy birthday kay Jack Luis, kay Angelica Valencia at syempre kay Madam Marlene Pantonyosa Manawi, yung Dante Paraga, si Madam, si Mrs. At syempre sa aking pamangkin na sa ngayon ay nasa na ba, Canada, si Sweet Veloso Selma. Ayan, si Sweet Iparagire Veloso Selma from Cebu ay ando na, nag-migrate na sila sa Canada. Happy birthday at magandang hapon din sa mga staff ni Congresswoman Rachel Arenas. Nakita ko kasi yung post niya nung may silaw-silaw din pala sa compound ng mga Arenas doon sa kanilang lugar. Doon sa Malasiki. Sa barangay ng Kapian. Asan na yun? Nakita ko yun. Hindi ko naman mahanap. Merong silaw-silaw, tapos libre pong pumunta doon. Just make sure, kagaya pag pumunta po kayo sa ibang lugar, yan man po ay pribado, o park, o public place, dapat make sure na yung mga basura ay itatapon po sa tamang lugar, o kaya ay ilagay nyo muna sa bag. So kaliwat kanan na yung mga silaw-silaw po na nakikita natin, at saka ayan, Arenas Farm. Sabi po dito, kung gusto nyo pong actually feature ito ng isang vlogger, si Kuya Den Vlogs. Sabi niya, kung gusto nyo po mag-chill o kaya mag-date sa tahimik, relaxing at preskong lugar ngayong Kapaskuhan, bisitahin nyo po ang ating munting Arenas Christmas Village. Libre po ito para sa inyong lahat. Ayan, mamaya papanoorin ko ng buo. Ang ganda niya. Ang ganda niya, parang na-imagine ko ang Dagupan noon. Ayan, silaw-silaw. Ang San Carlos City, nagkarmaaga yung switching nila ng kanilang Christmas lights at syempre yung mga magagandang dekorasyon at palamuti sa kanilang public plaza. Na ganun din ang Urdaneta City, ang Balon Bayangbang o Bayambang sa pangunguna ni Mayor Nina Quiambao. At ganun din ang iba pang mga local government units. Meron na silang silaw o kaya mga silaw-silaw o kaya mga pailaw. And speaking about mga arenas, ito po mahigit 6 na po o kaya 60 na booth ang nag-display ng mga best Philippine products kagaya ng mga modern Filipiniana fashion, fabric and accessories, mga natural woven bags, gawa sa abaka, sigras, pandan at saka water lily, mga traditional wares and handicraft, mga furniture, magagandang arts, recycled wood home accessories,
at delectable spread of ready-to-eat products mula sa iba't ibang rehiyon. Ayon kay Congressional Spouses Foundation Incorporated President, si former Congresswoman Rose Marie Baby Arenas ng pangatlong distrito ng Pangasinan, layunin ng Kabuhayan National Livelihood Trade Fair 2023 na bigyan ng mga small and medium Filipino entrepreneurs ng oportunidad na ipakita ang kanilang pagiging malikhain at palawakin ang abot ng kanilang merkado o market reach upang mapalago ang kanilang negosyo. Tayo po personal ay saludo po sa mga sa mga entrepreneurs. Ito po yung mga, lalo na yung mga gumagawa ng local products na kakaiba, dahil hindi lang po pera na kapital ang kanilang ipinupuhunan, pati po yung kanilang pawis, pagod, at saka yung kanilang pagiging artistic o kaya malikhain. Pinapakita po nila yung kanilang makakaibang designs. At pag nakakita po tayo ng mga trade fairs, ng mga bazaars, ay sana po suportahan po natin para naman ang ating mga kababayan ng mga entrepreneurs o mga maliliit na negosyante ay maging tuloy-tuloy yung kanilang production o kaya pagnenegosyo. And speaking about bazaar, ayan, bubuksan na rin yung Christmas Bazaar ng ating provincial government ng Pangasinan dyan sa may Kapitolyo. At yan, pangungunahan syempre ni Governor Ramon Gico III, ang First Lady ng Pangasinan, si Ginang Maan Tuason Gico. Expected po na maandun din po si Vice Governor Mark Lambino at ang kanyang may bahay, si Attorney Melanie Lambino, provincial officials, mga empleyado at saka mga department heads. Ayan, bazaar. Para sa mga tumanggap na ng kanilang mga bonus o tatanggap, ito na yung magandang pagkakataon para bumili naman ng mga pangregalo. Ayan, pangregalo, wag nyo na kaming isipin. Pero kung isipin nyo kami, okay din. Di ba ka-Aronan o Robert? So malapit nang matapos ang taon, nasa November 24 na po tayo next week. Tama ba? Tama ba yung date natin? Next week holiday na naman, yung Lunes. Ayan, 23, 24 bukas, at mukhang in advance sa 27 yung November 30 na holiday. So it will be a long weekend. So malapit nang matapos ang 2023, pero nag-umpisa na po na gawin o kaya implement ng provincial government ang kanilang mga inilatag na development plan para sa ating lalawigan. Ayan po yung mga inilatag ni Governor Ramon Gico III and fully supported by the Sangguniang Palalawigan headed by the Vice Governor Mark Lambino. So kamakailan ay nagkaroon ng public consultation on the development of the Capitol Complex. Yan po ay ginanap noong November 21, nung araw ng Lunes sa Pangasinan Training and Development Center 1. At iprinisenta po ng provincial government kasama ang, collaboration po yan with DENR, DPWH, FADC at saka Casanova Design Team. Dumalo rin yung mga residente at barangay officials ng Barangay Libsong West at saka poblasyon ng Lingayen. So, iprinisenta at naging sentro po ng diskusyon sa nasabing consultation, yung iprinisenta po ng provincial government sa pamamagitan. Nakikita ko dito sa picture si Vice Governor Mark Lambino, yung background ng mga proyekto, yung mga plano, yung significance sa ating lahat sa komunidad ng implementasyon ng mga plano at mga proyekto na inilatag noon ng Team Aguila at ngayon ay inumpisahan na po nilang gawin. So ano nga ba to? So tayo kasi nakailang na tayo dyan, coverage sa Kapitolyo, pero ito, sneak preview. Pinakita po sa publiko sa nasabing public consultation yung audiovisual na nakalagay po itong sneak preview ng mga proyekto. Kasama dyan yung Governor Aguido Agbayani Park. Reflecting pool, nagkaroon na nga po ng groundbreaking para dito kamakailan. Yung interactive fountain, magkasama po to. Reflecting pool and interactive fountain, Capitol View Deck, Capitol Hotel, Capitol Plaza, Lagoon,
executive tower lobby, executive elevator lobby, executive tower public-facing offices, executive tower common toilet, executive tower session hall, and executive offices. Sa mensahe po na ibinigay ni Vice Governor Mark Lambino, kanyang binanggit na bahagi ng master plan para sa Capitol Complex yung construction ng Capitol Plaza kung saan ang mga opisina ng provincial government ay doon po ilalagay lahat para mas accessible at saka mas madali ang transaction. So hindi na lipat-lipat ng opisina o kaya ng building. Samantala, sinabi naman po ni Provincial Legal Officer Attorney Baby Ruth Torre na ang proyekto ng provincial government ay para sa kabutihan. It's for the good of the province. Kaya naman, suportahan po natin ang mga ito. So kapag natapos po lahat yan, makikita nyo po ang malaking pagbabago sa Capitol Complex. Malaking pagbabago sa Capitol Complex at syempre itataas din po nila yung ayusin nila yung drainage system sa Capitol Complex kasi nga po binabaha na. Ito po yung mga pagbabago ng panahon. So yung mga drainage either na-block yung daluyan ng tubig, kailangan ng improve para mas ma-contain niya yung tubig baha o pag umulan, lalo na kung malakas ang ulan o kaya matagal. Samantala, nakatakda naman mga kaibigan ang pagdalaw po ulit dito sa lalawigan ng Pangasinan ni Vice President Sara Duterte. Sa ano po yan? Sa Sabado. Ayan, mamaya pag-usapan po natin kung saan po pupunta ang ating Vice President Sara Duterte. The very amiable Sara Duterte. Alam niyo pag nag-speech ito, pag pinapanood ko, parang mahiyaing astig ang ating Vice Presidente. Pero ito naman pong tayo po ay bumibiyahe yung Victory Liner na yung kanilang vintage na bus ay nasa bayan na ng Lingayen. Doon mismo sa may tapat ng munisipyo, galing siya sa Kapitolyo. I think hanggang 27 siya dyan. So meron pa kayong pagkakataon na sumakay at ma-experience naman na umakyat sa napakataas na bus na ang kanyang opening ay sa mga sidewalls. Magkabila. Sidewall, yan po yung opening. At saka mataas nga yung bus pero kung sa effort, pero para naman ma-experience, parang throwback sa klase ng bus na sinakyan ng ating mga kamag-anak, ng ating mga lolo, lola, mga magulang po natin, and even mga older siblings po natin. Magandang hapon kay Ma'am Ivy Fernandez dyan sa may Masarap Grill. Ito na yung inaantay mo Kaaron Susan, ihaw. Ayan, may isaw, may barbecue. Sarap. Parang masarap kasama nito. Para sa mga lalaki ay siyempre yung malamig na inumin. Para sa mga kababaihan naman ay masarap na kasama nito ay kanin. Ayan. Magandang hapon naman kay Kaaron John. Nakagagaling lang sa Baguio City. John Michael Caranto, maraming salamat. Ayan, ako ay nagpasabay nagpabili ako ng daludal. Ito yung shoot, yung tumutubo sa gabi, sa may bunga niya mismo. At saka mahaba po yun. Hindi yun makate, unlike yung dahon ng gabi. Masarap yun dinengdeng, timplahan ng bagoong. Tapos syempre dapat may luya. Pwede mo ring lagyan ng pampaasim. Sinigang mix o yung mismo, yung prutas mismo. Pwede ring kamyas, pampaasim. Kaliwat kanan na rin po yung nakikita po nating anunsyo ng mga sale sa mga mall. Yan naman po expected pag ganitong malapit na ang Christmas season para naman sa mga pangregalo o kaya para tulong na rin nila sa mga residente na makabili ng mas mura na mga pang sahog
sa mga iluluto, ihahanda pagdating ng Christmas season at saka pagdating ng bagong taon. Pero ang tanong, kumusta na ang presyo ng bigas? Ewan ko, kasi si Mr. Y ang namamalengke. Magandang hapon din kay Vice Mayor Kim Amador. Very active siya sa kanyang social media. Si Vice Mayor Kim Amador ng Manawag. Eto, ang sabi niya, pumunta raw siya sa isang cosplay event, Kids Edition, sa kaugnay ito sa 2023 National Children's Month Celebration Culminating Program na inorganisa ng Manawag Municipal Social Welfare and Development Office, ginanap sa Manawag Sports Complex at naging bida ang mga bagets sa kanilang mga cosplay costume. Kumusta na ang pag-i-schedule nyo naman o kaya pagkakalendar nyo ng inyong mga napakaraming events o kaya mga dadaluhang mga Christmas parties, etc. pagdating ng December? Ayan, siksik, liglig. Kailan kaya yung bakasyon ng mga estudyante? Sa second week of December? Kailan ba yung second week of December? Ang December ay 4 na linggo. Yung first week ay 2 araw lang yung nakalagay doon, o kaya 3. Pero yung mga bata sa Tondaligan, ang dami-dami pong mga estudyante doon. Karamihan siyempre mula sa University of Pangasinan at saka Universidad de Dagupan. Mga nagpa-practice ng kanilang mga sayaw at kung ano-ano pa presentation nila sa kanilang mga subjects sa school. Ayan po mga kaibigan, oras na po natin, alas 5:30 na po ng hapon. Paalala muna mula sa ating himpilan. DWIZ. I'm Beth Flores. Ako naman si Pastor Nestor Flores. Tandem kami sa buhay. Partner kami sa ministry. At sa bawat hamon ng buhay, we are ready. Alam namin, we are not alone in this race of life. Jesus is our faithful companion. We press on toward the goal to win the prize for which God has called us heavenward in Christ Jesus. Philippians 3:14. Jesus is alive. Accept, celebrate Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. MX3, tunay, natural at original. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. So anyway, it's a regular work week for all of us. I hope that we are all blessed and inspired, motivated, and safe always. There are so many things ahead of us that we have to accomplish. The bigger projects, you know all of them. Alam niyo naman po yung paulit-ulit ko lang sinasabi, but I think we are all moving forward to achieving our dreams, our vision and objective for the province of Pangasinan. Malapit na pong Pasko, nagiging malamig na ang simoy ng hangin from your governor. I hope and pray that we all have a very inspired, motivated week ahead of us. We'd also like to thank our guest. Nakakatuwa po. This bus will stay with us for a couple of days, no? 1 week. Okay? And this will shuttle
people who would like to visit the Banaan Museum. So very nostalgic kasi I remember riding one of those buses when I was a young handsome boy. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa aming kumpanya. Sa 78 taong ng pagbibigay ng serbisyo, hatid po ng Victoryliner ang Nostalgia Ride. Asahan po ninyo ang pagpatuloy na paghatid sa mga pasahero ng ligtas. Tanda ng pagpapasalamat ang pamunuan ng Victoryliner, isa sa vintage bus ng kumpanya na nandito sa inyo, libre pong sumakay at kumuha ng larawan. Muli, isang magandang buhay at maraming salamat po. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:34 na po ng hapon sa Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantan, Paragiren. At Susan Valdez Yadaw. Ayan, Unifast. Pag nabanggit ang Unifast, ito po ay scholarship program ng Commission on Higher Education. Pero syempre, bagamat sinasabi po ng national government, meron pong libreng kolehiyo o kaya tuition fee para sa kolehiyo, hindi rin po ito para sa lahat. Limitado rin yung na makaka-avail dito dahil limitado rin yung budget. Yan, hindi pwede yung lahat ng household o kaya pamilya ay magkakaroon ng miyembro na makakapag-aral ng libre sa kolehiyo. That's para ano yun? Impossible Mission yun. impossible. Kahit yung dito sa Dagupan City, yung sinasabi nga nila na dapat walang batang maiiwan, kailangan scholar lahat. Pero parang imposible mangyari yan. Lalo na sa dito sa napakalaking populasyon ng siyudad ng Dagupan. Well, anyway, good morning pala. Good afternoon. Medyo na-late tayo ng konti kasi meron tayong mga inasikaso lang na konti. At yung balita nga natin na pinalo up natin kanina sa NBI, ito yung mag-asawa na taga Baguio City. Ay, yung dalawa. Doon lang sila nagkita, Yung sale transaction, ito po yung yung tungkol doon sa ni-rescue nila na 3-week-old na baby na ibinenta nila sa pamamagitan, yung sale transaction, sa pamamagitan lang ng Facebook. Ano yun? Anak nila? Anak nila. Pangalawang anak nila. Bakit daw? Sa parang hirap sila sa buhay. Parang gano'n. Parang first time naman nilang magbenta. First time nila magtangkang magbenta. At yun nga, kasi, sa Facebook kasi, meron pala yung grupo na tinatawag na PRC, o yung Project Rescue Children. Ganto. So, siguro nakita niya yon. So, siya yung nagparating sa nagkunang bibili, nagka-interest na kunang bibili, 300,000 yung baby na 3 months old. At sa Facebook lang sila. Parang 100,000 per month. Per week. Kasi 3 week pala, 3 weeks, sorry. 3 week pala siya. 100,000 per week. Kaya mahal Pero yung nakita nga doon sa video nila, yung nung hinuli sila, malaki naman yung katawan ng lalaki. Hindi naman sila mukhang naghihirap. Nga siya mukhang tamad lang. Oo. Wala laki ng katawan. Laki ng katawan. Maganda yung tindig niya. True. Maganda yung katawan niya. At tapos, meron na silang anak. First time naman daw na magbebenta sila. Dahil nga daw gusto raw nilang magnegosyo. Parang first time magbenta kasi pangalawang anak nila yon. Oo. So,
Kumbaga, hirap daw sila sa buhay. Kung meron pang mas iba, o di pangalawang pagkakataon. Gagawa sila ulit kapag nangyari yon. So ngayon, naharap sila sa kasong child trafficking at saka child abuse. Ngayon, nasa PNP Alaminos na sila at saka yung mga bata naman ay turnover. Actually, yung mga bata, pero isa lang doon yung for sale. Ang sakit pakinggan, ano. Isa lang doon yung for sale, pero yung isa kasama rin kasi nila, wala maiwan sa bahay. Yung ano? Yung mas malaki. 2 years old siya. So, dadalhin kasama nila, pero hindi yun yung for sale. Ang for sale lang yung isa. Pero last month pala, parang itong PRC, Project Rescue Children, parang lagi siya nakaka-encounter ng mga ganun. Talaga yun yung kanyang advocacy, mag-rescue ng mga bata. Last month pala, or 2 months ago, nakapag-rescue na rin sila sa Davao, sa Urdaneta naman nangyari to. At yung mga nagbebenta, gano'n din nagbebenta rin taga Davao. So, Davao City pa sila, doon sila nagkita naman sa Urdaneta City. Mas mura yung presyo, 150. Parang tuta lang na ibinebentang gano'n. So, 150. At yun nga, siguro kung ipapaampun siguro, medyo ipapaampun siguro ng walang hihinging amount, basta alagaan lang yung anak, gano'n. Tarakan. Oo, parang gano'n. Ma-appreciate mo pa yun. Pero yung ganyan, merong ganyang kalaking halaga na involved. Parang medyo mali na yun. At ang sabi nga, meron namang tamang proseso ng pag-aampon. So, ang purpose daw nila ipaampon. Pero hindi kasi may amount involved. So, hindi siya paampon. Kundi parang benta talaga yung dating. So, yun yung na-rescue nila yung baby. Tapos, ewan natin, hindi natin alam paano magiging procedure ngayon. Ito mga to, pagka yata sila naman yung ipapaampon na sila sa tamang proseso yata. Pero i-turn over sa DSWD. Yeah, nasa DSWD na sila. So, ang DSWD ngayon, sila ngayon ang magpa-process naman na yung tamang proseso ng pag-aampon dito sa mga bata. Or hindi natin alam, hindi natin na tanong kung ano yung plano nilang gawin doon sa mga bata. So, ito, second time na ito na nila, yung na-rescue nila, na ibinebenta. At next week naman, marami dinudulog sa NBI Isa ring lola naman, lumapit din. Yung apo niya, minamaltrato naman ng foreigner na tatay. At yung nanay naman niya ay nasa abroad. So, yung foreigner na tatay, siya yung naiwan dito sa Pilipinas? Siya daw yung naiwan sa Pilipinas at yung nanay ay nasa abroad. So, nabaliktad, no? Oo. Imbis na dalhin siya sa abroad, naiwanan siya. Yung asawang babae, siya yung balik abroad para magtrabaho. True, siya yung nagtatrabaho ngayon sa abroad pero namamaltrato. Kaso, ang lola, dahil wala sang karapatan, kumuha dahil tatay nga yun. So, pinaparescue rin nila yung mga bata. So, yun yung mga napunta natin kanina, kaya medyo na-late tayo ngayon. Naalala ko lang yung Kaaron Susan, di ba? Yung napapansin nating babae nun, dyan sa may harapan ng City Hall ng Dagupan, na taon-taon. Mula nung dumating ako dito sa Dagupan, meron siyang dalang baby palagi. Na taon-taon, hindi tumatanda yung baby. Di ba? Kaya nga, ang lusog-lusog. Kaya nga, nagtataka nga ako, ilang taon na ako dito sa Dagupan? Siguro mga 30 years na ako yan, nasa media nga na o more than. Nung makita ko siya, gano'n na nga tama, gano'n na itsura niya. Pero yung itsura din ng babae hindi nagbabago. Hindi rin, tumanda lang ng konting-konti. Tumanda lang ng konti, pero yung dala niyang bata, siguro kayo rin po, lalo na yung magtatrabaho sa Dagupan City Hall, napansin nyo na yung babaeng yun. Hindi tumatanda. Hindi tumatanda. Tapos yung mga anak niya, dala niyang baby, hindi rin tumatanda. At wala naman siyang kasunod. Yung dapat sana kung lumaki na yon, bago yon, meron man lang sana sila kasunod. So hindi natin alam kung saan siya nangihiram. Parang maganda rin i-discover ko ano yung sekreto ng babae. Pero yung mga badyaw, mga anak-anak yata nila, yung mga dala-dala nila. Oo, yung mga yun, anak nila. Pero yung nakita natin, mukhang hinihiram na niya kasi akulaw la, at saka yung hindi nga tumatanda yung ang alaga niya ever since baby, na mataba, na malusog, na lalaki. Ang ganda ng katawan. Na lalaki, na pinainom daw niya ay hindi gatas, kundi Ayan, pero kaya malusog. Kaya malusog siya.
Pero yun nga, bakit nga ba hindi siya tumatanda? Tayo, tumanda na tayo. Yung mga anak natin, tumanda na rin. At nagkapo na ako. Pero siya, baby pa rin yung anak niya hanggang ngayon. Parang manika lang. Parang ano rin, naalala ko lang, sa Dagupan City Social Welfare Office. Kasi meron yung mapapansin nyo dito sa may Quintos Bridge. O kaya dun sa kabilang tulay, madadaanan nyo po isang babae na ang dami niyang mga bagbag. Tapos may dala siyang 2 bata. Pareho lang naman yung mga dala niya. Humingi ng kahit 10 piso lang o magkano lang pambili ng pagkain. Pero mukhang taga-Dagupan yun eh. Baka pwedeng tignan din ng Dagupan City Social Welfare Office kung saan siya pwedeng ilagay. Kasi kasama niya mga bata 2. Pero napapansin ko parang kumonti na ngayon ng ang taong grasa. Parang wala akong nakikita ng taong grasa ngayon dito sa Dagupan. Ang dumami, parami ng parami kahit saang lugar ay mga badyaw. Parang lalo-lalo na kapag ganitong lalo-lalo na kapag ganitong panahon. Siguro problema rin siguro ng ng mga national leaders natin kung anong gagawin sa kanila. Actually, problema din ng kanilang mga opisyalis dun sa pinanggalingan nila. Kung ano yung gagawin nila sa kanila. Kasi may na-interview tayo noon na kongresista na sabi niya actually problema din namin. Pero ito, mabilis din silang lumipat ng mga lugar kasi parang yung one time pumunta ako sa San Carlos, 3 na bata. Andun sila sa likod o free ride. O makakarating sila sa kabilang lugar. Sakit din ng ulo ng driver. Tinotolerate na rin kung minsan. Kasi parang yun na yung kanilang way of life eh. Yung mamalimos. Nga dahil nga sa kulang sila ng edukasyon. Wala silang sino yung sino yung si Badyaw girl? Hindi, sino yung dapat na umasikaso sa kanila? Parang gano'n, hindi sila taga rito. So hindi sila kine-claim ng dahil hindi sila kine-claim ng city government. Mindanao yun eh. Meron yung ipapasakay sila ng, like for example, ginawa na yan ng ilang LGU, papasakay sila sa isa. Mag-hire na sila. Ililipat. Lilipat ang lugar dito sa Luzon, problema. Pero meron akong, sa mga vlogger, meron akong napanood, last year pa to, sa bayan ng Rosales. So, in-interview niya yung isang Badyaw girl. Sabi niya, nag-iipon siya. Kuya, pwedeng tulungan niyo ako. Papadala ko to sa lola ko sa Mindanao. Ito yung number. Hindi ko alam magpadala. So, ipinapadala rin nila sa kanilang pamilya. Ito yung kaninong number yan sa tita ko. Ibibigay niya sa lola ko. So, yung iba, hindi lang pang everyday na pagkain nila. Pinapadala din nila sa kamag-anak nila. Pero kaya lang dapat meron na rin talagang dapat na mga siwa sa kanila. Kumbaga Badyaw Task Force. Parang gano'n. Kaya nga, Badyaw Commission. Kung yung pinupuna noon na mga AITA o kaya ITA na galing parang nawala na sila. Pero bumababa sila, may dala silang goods. Meron silang paninda. Actually, na-displace lang sila nung sumabog ang Pinatubo. Pero parang wala na rin sila ulit ngayon. Hindi ko na sila nakikita. Wala pang bumaba. Kasi masipag yung mga yan, pagkain nila, talong, ano ba yan? Kamote. Oo. Tapos tama ka dyan, pag bumababa sila, meron silang paninda. So, yan, kamote, yung mga laruan, pana, meron akong nakita minsan, pero sabi nila, may kausap sila sa Dagupan na ilang sako ng kamote. Ginger. Produkto nila. Sama ko sana mahanap nila yung kausap nila o kaya maibagsak nila sa negosyante sa Dagupan sa magandang presyo. Itong mga Badyaw kasi parang nasanay na lang sila na yung parang ang alam na lang nilang gawin manghingi. Pero siguro pwede rin silang i-train niyan para maging kasambahay. Kaya i-train din silang paano sila magtimpi. Magtimpi kasi wala silang ginawa kundi manganak. Yung tawag nito family planning. Family planning. Pero ang bilis po ng oras natin mga kaibigan. Ganap na pala 5:47. DWIZ. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas.
Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. DWIZ. Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Labing isang minuto na lang bago mag alas 6 ng gabi. Ang bilis ng oras natin ha. Bukas po. Tirabiin. Nabuwas o nubigat, panirabi ano tawag nito? Yung launching na ng bazaar. Diyan po sa Kapitolyo. Alas 4 ng gabi. Alas 4 ng hapon. Pero alas yan, 4 ng hapon. Pero yan, siguro may mga pailaw-ilaw na rin yan. Expectin na natin yan. Yung sabi ko nga kanina, suportahan po natin yung mga produktong lokal o produkto ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga bazaar na yun. Ang sarap kumain kayo sa mga bazaar-bazaar na ganyan. Dahil meron at merong mga food stalls. Ayan, bukod sa mga local products, pangregalo, yung mga chichirya na gawa ng ating mga kababayang entrepreneurs, meron ding mga kainan. Ayan, dyan sa bazaar. Dyan sa may Capitol Plaza. Ayan, so bukas yan. Sunod-sunod na po yan na maririnig natin at ito na yung panahon ng malapit na next week. Ano na ngayon? 23, 24 na bukas. Tama ba ako? 24 na bukas, 25. Next week, December na. Oo. Diba? Tsaka holiday sa Lunes. Yan, hindi na. Hindi lang pasak may Lunes. Basta next week, December na siya. Sa Biyernes, December 1 na. Ayun, tapos ang bilis. Tapos 2024 na naman din natin namamalayan. Bilis, no? Kaya nga, parang, ang bilis niya talaga. Ito yung panahon na gusto kong parang pwede ba? Huwag muna. Parang gano'n. Kaya, dahan-dahan. At saka realidad, hindi rin natin namamalayan na yung addition ng taon. Kaya nga, diba? Kaya nga gusto ko siyang gusto ko siya i-control yung mga bata kapag yung bata mga nagdadalaga, gusto nila hilahin nila yung taon para magdalaga na sila, maging dalaga na. Pero kapag ka medyo taka muna, steady. Yan, steady lang, parang gano'n yung edad na. Pero pag nandun ka na sa twilight zone, basta pigilan mo na siya. Pigilan. Basta mga kayo mga estudyante, i-enjoy nyo ang inyong pagiging estudyante. Kung malaki yung baon nyo, save nyo yung iba. Kung konti naman, eksakto lang, maging happy tayo na meron tayong baon. Pero yung mga bata, di ba mga estudyante, marirealize nila na mas malaki pa yung kanilang baon everyday. Ito yung mga malalaki ang baon kesa sa kapag nagtrabaho na sila sa sweldo nila. Yung iba sasabihin, ay, sarap ng buhay estudyante. O nga naman, tanggap ka lang ng tanggap. Marereklamo ka pa pag kulang. At saka
hindi nila pinaghirapan. So parang gastos dito, gastos doon. Pero kapag alam na nila kung paano kahirap hanapin yung pera, yan, matututo na silang manggimper. Ayan, kung lalong-lalo na kapag talagang pinaghirapan talaga nila yung pera. Ayan, marami namang mga working students at saka ayan, saludo rin po tayo sa mga estudyante, elementary pa lang o high school, tumutulong sa kanilang mga magulang o kamag-anak na nagtitinda sa mga palengke. Ito yung mga magagaling mag-compute. Di ba? Oo, meron tayong mga nakikita mga bata na. Estudyante magagaling mag-compute. Yung mga bata pa, galing-galing na nila magtinda. Parang kaya yung magkano 1 kilo, ganito po. O magkano to? O kung ilang gramo lang yan, ko-compute nila yon. So, saludo po tayo sa mga batang ganyan na masipag pagkatapos or before ng klase nila, duty muna dun sa kanilang pwesto. Pero speaking of mag-compute, bigla ko naalala tuloy si Engineer Jan Celeste, ang dating regional director ng NIA. Ayan, magandang hapon. At magandang hapon, Ninong. At saka yung mga, ano tawag doon sa mga nagsaserve sa sa kape, sa Bespresso? Barista. Ayan, yung mga barista ng Bespresso, magandang gabi sa inyong lahat. Natikman ko na yung kanilang, sarap ng kanilang pizza pie. Akala ko kape. Kailan kayo matitikman yung kanilang kape? Natikman ko na rin yung kanilang kape. Tapos yung kanilang pizza pie, masarap din. Ayan, at saka, thank you very much din kay Attorney Fabian Matib ng NBI Alaminos na napaka-accommodating. Yan, lahat ng information na gusto nating malaman ay sinabi niya. Pero speaking, balikan natin si Engineer Jan Celeste. Kasi nga, nakasama siya doon sa doon sa itinatag na commission, yata, commission ng anti-flooding or flood mitigating commission. Pero sinasabi nga niya yung isa lang ang pwede. Isa lang ang pwede kong sabihin, sabi niya. Kailangan pala sa mga ganyan, hindi ka basta-basta nagtatayo ng kahit na kung anong mga istruktura. Sa mga ganyan, lalo, kasi ang pinag-uusapan dito, ang problema dito, tubig. So, hindi yung lupa ang problema. Ang problema ay tubig. So, kinakailangan pala ang tubig para malaman mo diyan, kinukompute pala yan. Ayan ito yung tinatawag na volume ng tubig. So, ang kailangan dito, hindi sabi niya, kasi mga members yata na iba, may abogado, basta iba-iba, may architect, may engineer, pero sabi niya, hindi po engineer pwede na. Hindi po di civil or architect pwede na. Pero ang kailangan dyan, mas lalo na, mga hydraulical engineer, hydraulic engineer, na kung saan, puro tubig lang dito ang pinag-uusapan. Pero siyempre, kasama pa rin mga civil engineers kasi meron pa rin sila kahit at least kahit na may mga unit sila. Plus yung structure na kailangan ipatayo. Pero unang-una, sabi nga, dapat kinukompute yung tubig. Sabi yung pagtaas ng which is lahat naman ng engineer na makausap natin, ang sinasabi nila, mali yung pagtaas ng elevation ng kalsada. Ang nagsasabi lang na tama yan, yung mga taga-DPWH. Kasi wala naman silang ibang sasabihin Actually, wala silang sinasabi. Kasi may tama sila yun. Ano ba yan? Napunta na naman tayo dyan. Napunta na naman tayo sa Bakit ba? Hindi kasi may iwasan ka. Bakit napupunta dyan? Ayaw ko nang puntahan dyan. Hindi ka ako dumadaan dyan Ayan, pagpasensyahan muna ko medyo. Ayaw ko siyang makita Mata-traffic po talaga kayo pag dumaan ng Arellano Street dito sa lungsod ng Dagupan. Kung kaya nyong iwasan yun, pwede naman kayong dumaan. Kapag galing po kayo kasi one way naman yun, galing kayo ng Bunuan, mag-via de Venecia kayo, and then kaliwa kayo, papasok ng Pantal, labas kayo dun sa may before Quintos Bridge, or pwede naman dun sa de Venecia Highway, baba kayo sa may NBI area, Babaliwan. Yan, para maiwasan lang yung traffic, sobrang traffic. Pero yun, pumunta nga tayo sa Dagupan. Magkakaroon po ng bloodletting activity sa December 1. Yan. December 1 ay Friday. Friday na siya. Yan. Next week. Magkakaroon ng bloodletting program para sa sa World AIDS Day. So may bloodletting project gaganapin po to sa City Mall Mayumbo, ang JCI, siguro with in partnership with Inner Wheel Club.
of downtown Dagupan. Plus, syempre, Philippine Red Cross. Oo, syempre, sila yung main. Sila yung main dyan. At sila yung nangangailangan talaga ng dugo. Ayan. So, bilis po ng oras natin mga kaibigan. 3 minuto na lang. Magandang hapon po sa lahat ng nakatutok po dito sa ating programa. Maraming salamat. At saka, sino-sino sila? Si Madam Marcia nagpapadeliver ng tubig ngayong alas 5 ng gabi. Kaya alas 6 ng gabi. Bukas na lang po. Ayan. Muli, happy birthday kay Kaaron Ting Gonzales. Diyan sa may... diyan sa... Saan ba siya? Canada? Australia? London. London. London ba? And happy birthday kay Madam Marlene Paragas. Ang wifey ni Cap Dante Paragas. Magandang hapon po. And happy birthday. Ayan. Okay. So, magpapaalam na siguro tayo mga kaibigan. Bukas po magkakasama-sama po tayo muli. Alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Nakasama po natin sa technical side si Robert Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdesiada. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ.